Amazing morning, guys! Welcome to my YouTube channel. By the way, I'm Mentor Geraldine, and for today's video, our topic is Manual 3.0. Pero bago tayo mag-start, don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. And if you have a questions or may mga topic ka na gusto mong magawa natin ng video, just comment down sa ating comment section. Now, let's begin. Again, our topic is Manual 3.0 by our Vice President, Aika Lorraine Oy. What to do after starting the business right. So, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Ano ibig sabihin yan? Hindi mo kailangang maging magaling para magsimula dito sa negosyo, but you have to start to be great. Kailangan mo munang simulan para along the way, na ginagawa mo yung negosyo, gumagaling ka. Number one na kailangan nating ma-develop dito sa negosyo yung tinatawag na personal development. Number one, empty cup. So ano ibig sabihin yan? Kailangan po is uhaw po tayo sa learnings. At kung meron ka mang mga learnings outside the business, for example, you are professional or estudyante, meron kang nalalaman outside of our business, you need to become empty cup. Kasi ibang-iba po yung mga matututunan natin dito sa negosyo sa larangan ng ginagawa mo. So, acne, ano po ibig sabihin yan? Alam ko na yan, di ba? So, marami pong mga tao, di ba, na feeling nila dahil nga they've been encountered na po yung ganitong negosyo, akala nila, alam na po nila. And if you're professional, di ba, somehow akala mo, alam mo na lahat ng dito sa negosyo na meron tayo. So, you need to become empty cup, no? Kailangan uhaw tayo sa learnings, hindi po tayo acne or feeling mo, di ba, alam mo na lahat. So, next tayo, number 2, ayan, yes, mentor attitude. So, ang negosyo natin, di ba, yung mentor mo mismo, hindi naman yan magtuturo kung alam niya, di ba, na makakasama para sa'yo. So, you need to have a yes mentor attitude. Kasi kung meron ka niyan, di ba, mas madali kang matututo sa negosyo kasi kung ano yung nalalaman ng mga mentor dito, di ba, ituturo niya sa'yo ng walang kapalit. Next tayo, number 3, GLLA, Good Learning, Listening, and Lecturing Attitude. So, ibig sabihin, kailangan, magkaroon tayo ng good learning. Ibig sabihin, dapat tuloy-tuloy tayong natututo, Kung natutunan mo na or nalaman mo na yung isang topic or yung isang training, kailangan ulit-ulitin mo. You need to learn, unlearn, and relearn. So, listening, what's the difference between hearing and listening? Yung hearing, narinig mo lang sa kabilang tenga mo, lumabas sa kabila. Listening, ibig sabihin, there is, narinig mo siya, tapos in-apply mo siya sa sarili mo. And lecturing attitude, ano ibig sabihin niya, kapag meron kang mga bagay na mistake, for example, dapat make sure, di ba, na meron tayong lecture doon, meron tayong natutunan doon. And failure, kapatid yan ng success. Kaya ang failure, hindi po yan mawawala sa buhay po natin, lalong-lalo na sa negosyo natin kasi dyan tayo natututo. So next tayo, learn and share the fastest way you can. So mas mabilis na paraan, maganda na maaral mo at ma-share mo yung negosyo natin. And power of now. You need to have a power of now. Kung merong mga kailangang gawin ngayon mo na siya gawin. Save notes, napaka-importante yan, lalo kapag meron kang bagong natutunan. Ink is better than think. Kasi yung utak natin, nagkakaroon niya ng information overload. Hindi lahat ng mga natututunan mo ngayon is talagang ma-apply mo. Kung meron ka talagang natutunan din sa pinaka-training, for example, sa training natin for today, is maganda, maisulat mo siya. Kasi ink is better than think. So, next tayo. Ayan, IBP. Napaka-importante na aralin natin yung IBP. I am Business Presentation kasi yan yung heart of all trainings. Diyan nakapaloob kung ano yung mga kitaan regarding dun sa I am Worldwide, yung information, diba? Sa mga
products natin, information kung paano kumita sa IM Worldwide compensation plan. Napaka-importante na aralin natin yung master natin yung IM business presentation. Next tayo sa trainings, dapat kailangan babad ka, di ba, everyday uma-attend tayo ng mga trainings and everyday natututo tayo. Next tayo, mentoring. Ayan, yung pagme-mentoring, ibig sabihin pagtuturo, hindi lang ikaw dapat yung natututo, kundi yung mga tao na mga member mo dito sa negosyo natin. You need to pass your knowledge. Kasi ikaw din, kapag ka nagtuturo ka, natututo ka din. So, read Law of Leverage book. Ang dami mga tao na hindi nila alam yung libro na to, pero there's a lot of people, millions of people na yung nabago yung buhay because of Law of Leverage book. Kaya napaka-importante basahin mo. O kung hindi ka mabasang tao, hindi ka talagang, diba, hindi mo gusto na magbasa ng mga libro, available yan sa mga YouTube channels, sa mga podcast, no, at available po ang Law of Leverage. Be active on your group chat and company activities. So, kailangan makapag-participate tayo dun pa lang sa ating group chat. Diba? Sa mga company activities natin, mga events, katulad niyan, diba? Magkakaroon po tayo ng anniversary sa October 19. Make sure, diba, na maka-attend ka sa mga ganyang event kasi dyan tayo mapag-fire up. So, learn the business fast. Right? What to do next? So, ano yung susunod mong gagawin? The importance of setting goals. Napaka-importante na mag-set tayo ng goals, no? Ano ba yung importansya ng pagsiset natin ng goals? Number one, it gives you direction. Makakapagbigay ito sa'yo ng direksyon kung saan ka papunta. Diba? Marami kasi mga tao, diba, hindi nila alam kung saan sila papunta sa buhay. Yes, they are working. Yes, they are student, pero hindi nila alam talaga kung saan papunta yung life nila. Diba? Yung future nila. Number two, it gives you excitement every day. Kapag meron kang goal na kakapagbigay siya ng excitement sa'yo every day, di ba? Kasi nga, nakikita mo yung future mo dito sa business natin if you have a goal. So, number three, you will motivate and inspire your downlines to do the same. If you have a goals, mo yung goals na yun, mas ma-inspire mo yung mga downlines mo na mag-hit din or mag-set din ng goal dito sa negosyo natin. First set of goals upon joining, number one, make sure you are an executive account holder. If not, goal to rank up or cash upgrade. Better. So, dito sa IM Worldwide, no, we only have 1 year to upgrade. 2 beses sa isang taon. So, if you are copper package, you need to upgrade sa mas mataas. Ang executive package natin is gold, platinum, and jade package. So kung ikaw ay copper, bronze, or silver package, make sure na hindi aabot or lalagpas ng isang taon na hindi ka nakakapag-upgrade kasi sayang po yung benefits kapag hindi ka po nag-upgrade sa mas mataas na package. Kasi the more na mas mataas po yung package natin, the more na mas marami pong mga benefits. And talo ka talaga kung ginagawa mo na si IM Worldwide, diba? Kumbaga, ito na yung magiging bread and butter mo. Tapos, hindi ka mag-upgrade sa mas mataas na package. Kasi nga, andyan po yung mga benefits na marami kapag ka nag-executive package po tayo. So, you need to upgrade. So, kung ikaw, stuck up ka na kasi may isang taon ka na, tsaka ka nag-decide na gawin yung IM Worldwide, ang pinaka, na lang dyan, na gawin mo is to rank up. So, pwede ka pong mag-rank up from copper to silver, silver to gold, gold to platinum. And wala pong, wala pong rank up sa jade. Diretso po yun to sapphire, ruby, emerald, diamond, yan po, and so on and so forth. Next po tayo, first set of goals upon joining. Number two, be a mover. So, kailangan mo daw magkaroon ng 2 DRs, isa sa left, isa sa right. For example, you are a jade package holder right now. So, ang kailangan mo lang po ay magkaroon ng 2 DR. It's either jade or platinum. Pwede pong jade or platinum or jade platinum. Okay? Bawal po ang gold
silver, bronze, copper. Pwede ka namang magkaroon din yan pero hindi siya counted for you to become a mover. Okay? So, platinum package. If you're platinum package, ang account na ipapasok mo para maging mover ka, jade, platinum, gold. Pwede pong jade, jade, platinum, platinum, gold, gold. Okay, bawal po ang silver, bronze, copper. Okay, kaya kailangan mo pong mag-direct po ng ganyang package para maging mover. Now, if you are gold package, kailangan mo lang po ang jade, platinum, gold, and silver, and bronze. Bawal po ang copper package. So, kapag kayo naman po ay silver package, pwede po ang jade, platinum, gold, silver, bronze, okay, tsaka copper package. Kapag kayo naman po ay bronze package, no, lahat po yan. It's either jade, platinum, gold, silver, bronze, copper. Kapag kayo po copper, ganun din po. Jade, platinum, gold, silver, bronze, copper. So, ganyan po, para maging mover po tayo. Magkaroon po tayo ng isang direct sa left, isang direct po sa right. Number 3, be a mover maker. Help your DRs to be a mover. Diba, naging mover ka na. Yung dalawang member mo, left and right, tulungan mo rin silang magkaroon ng dalawang DR left and right for you to become a mover maker. Okay? Next tayo. Number 4, third direct referral to activate your infinity bonus. So, dito po sa infinity bonus, no, kailangan nyo lang po ng 3 DR para mag-activate yun. So, sa pangatlong DR mo, dyan na po nagkakaroon ng infinity bonus, which is yung pangatlo nyo pong na-refer, no? Kapag ka nagkaroon po yung mga tao, kahit di nyo na po kakilala. For example, meron po kayo naging pangatlong DR sa US. Kapag nagkaroon na po siya ng mga members doon, kahit di nyo na po napresentan or hindi nyo po mga kakilala, no? Pwede po kayo magkaroon ng commission kasi kayo po yung pinaka-mentor. So, para siyang franchising, pero hindi mo na kailangan maglabas ng malaking kapital for you to earn. So, next po tayo. Number 5, fourth direct referral. To hit your first of the many just for you bonuses. If you're a gold package, no, maganda, i-hit mo na yung just for you gold. If you're platinum package, i-hit mo na yung just for you platinum. If you are jade package, mas lalo mong dapat i-hit ang just for you jade. Kasi kapag na-hit niyo po ang gold for you, okay, meron po kayo 60,000. Kapag nagkaroon po kayo ng 4 na gold, kapag kayo naman po ay platinum, nagkaroon po kayo ng 4 na platinum, magkaroon po kayo ng 152,000. Kapag naman po kayo ay jade package, magkaroon po kayo ng 4 na jade package, magkakaroon po kayo ng 300,000. So, i-maximize natin kung kayo po ay nasa executive packages na. So, number 6, non-stop DR and mentoring. Quantity first before quality. So, dito sa I Am Worldwide, dito sa negosyo na ginagawa natin na quantity first. Ano ibig sabihin yan? Dapat mas marami tayong mga ma-refer, marami tayong mapa-member before natin talaga masala yung mga quality na talagang gagawin yung business. Kasi hindi naman talaga lahat ng mapapa-join mo dito sa negosyo, diba, gagawin din yung negosyo natin. So, our business is open to all, pero not for all. Okay, number 7, hit Sapphire rank, and so on. Number 8, hit team and company incentives. Sa I Am Worldwide, nagkakaroon po tayo ng 4 times na free travel incentive, all expense free. And we also have yearly incentive. If you are 24 or 18 years old to 24 years old, diba, pasok po tayo sa YEP or Youth Empowerment Program, which is magkakaroon po tayo ng free cars. And here we also offer, diba, house and lot incentive of I Am Worldwide. So we need to hit lang yung mga qualification para magkaroon tayo niyan. So do's and don'ts. Inviting, long-term goal is to build your solid team. Invite 2 to 4 closest friends.
So yung pinaka long-term goal ng negosyo natin is to build, diba, solid team. In any kind of businesses, meron talaga mga team, diba? So, even, for example, call center, meron po yung mga team. Dito po sa Worldwide, ganun din. Pero ang kaiban kasi nito, ito kasi binibuild mo is yung pangarap mo. Diba? Pangarap mo. Mga taong tinuturuan mo din. Kasi kapag kumita yung mga taong tinuturuan mo. Diba? Ikaw din. Diba? Kikita along the way. So, next tayo, focus on inviting within your warm network. Warm network, ang ibig sabihin po niyan is yung mga kakilala natin, mga K. Kaibigan, kakilala, kapamilya, diba? So, lahat ng K po natin, yun po yung ibig sabihin ng warm network. Trust is already established, ba? Next po tayo, inviting, different approaches in inviting your prospects. Business owner approach. So, meron po tayong pang negosyante na approach, no? Product or health approach, employee approach, third-party approach. So, business owner approach, no, be straight to the point. Kasi kapag ang mga negosyante na ganyan, gusto nila straight to the point. What's the bottom line ng usapan natin? So, scenario number 1. For example, kaibigan mo, bro, familiar ka na ba sa Worldwide? Sabihin niya, ano yun? Yung nasa Itbulaga, yung ine-endorse nila ng hindi pa po. So, okay bro. Actually, nakita ko lang din sa internet, nag-interest ako kasi maganda ang kitaan, kamusta? So, maganda kamusta mo muna kasi ino-offeran mo kaagad ng negosyo or ng product, di ba? Parang mga tao kasi talagang iwas sila kapag ganyan. Maganda, kausapin mo muna, you need to build your connection again sa kanya, lalo kung matagal na kayong hindi mag-usap. Is it networking? Ayan, syempre, tatanungin nila, no, networking ba yan? So, ang nasabihin mo lang, yes, pero iba to sa iba. Hindi ito yung usual. Partners namin sila. Art Evangelista, Maritone Fernandez, Puelo Pascual, Marian Rivera, and of course, Senator Robin Padilla. So, kapag sinabi mo yung mga ambassadors natin, no, there's a higher chance na magtiwala sila kasi nga, yung mga tao na yan, milyonaryo na yan. Diba? So, hindi nila ipagpapalit yung pangalan nila kung hindi legit yung company natin, kung hindi talaga totoo. Scenario number 3, bro, kamusta? Okay naman. Ikaw, okay na okay, ito adjusting pa din. Actually, kaya ako napamessage sa'yo, kasi baka alam magka-interest ka, nagdadalawang isip na ako. Kasi baka hindi mo naman kailangan, kaso baka makatulong sa'yo. Ano yun, bro? Yeah. Eto, syempre, hindi mo na sasabihin pandemic, no? Kasi tapos na rin naman yung pandemic. So, pwede mong sabihin to, mag-add ka na lang ng iba pang sasabihin. Ito yung tinatawag na push and pull. Diba? May mga tao kasi na ayaw nila yung nabibitin, diba, pagka nag-share, lalo kapag kitaan. Kasi sobrang daming mga tao din talaga yung gusto kumita on the side. So, you just need to send pictures for credibility, brand ambassadors. Lalo kung alam mo yung tao na yun, no? Yung kausap mo is die-hard fan na mga ambassadors natin. So, gano'n lang. So, be straight to the point, product or health approach. You, sis, familiar ka na ba sa Barley? Prospect, hindi pa sis, ano yun? You, okay sis, yung iniinom nila Puelo Pascual and Heart. Kamusta sis? So, you need to build conversation always and up with a question para yung usapan nyo tuloy-tuloy. Be the product of your own product. Napaka-importante na you have a testimony kasi testimony sells. Share testimonials about our amazing products. Sobrang dami. Thousands of our testimony na. No? Meron po yan sa YouTube, meron po yan sa Facebook, sa TikTok, napakaraming platforms na you can access yung mga testimonies ng iba't iba po mga customers and users natin dito sa Amazing Barley. Testimony sales, yes. Share pictures and videos of Howard Yoder and Maritone Fernandez. Yun yan. Para makita nila. Employee approach, use racket or extra income. If you offer business, some would think gastos. Diba? Maraming mga tao na gastos lang.
You, sis bro, may bago akong racket ngayon, may bago akong pinagkakaabalan ngayon, maganda siya. Diba? May nakita akong pagkakakitaan, naghahanap ako ng makakasama. Sis bro, may bago akong racket ngayon, online lang to. Sobrang simple lang, baka gusto mo i-check, wala namang mawala sa inyo. So, no to kidnap approach, case-to-case basis, baka kasi sabihin mo, kakain lang tayo sa labas or magkakape lang tayo, no, without informing na mayroon ka palang i-share sa kanya. So, mas maganda na you become honest, no, pagdating sa pag-invite. So, next tayo, third-party approach, use racket or extra income. Ang tao ayaw direct na binebentahan. So, maraming mga tao na ayaw nilang binebentahan directly, lalo na yung mga kakilala nila. So, napaka-importante na huwag direct yung pagbebenta mo, no? Pwedeng, for example, pwede kang magsabi na baka may kakilala ka, ganyan. So, mas mainam yun. Kasi may mga tao, ayaw nilang direct binibenta. Next tayo, scheduling sa presentation. Schedule at least 1 to 2 days. Okay? Hindi pwedeng ora-orada na magpapapresent ka agad. Diba? Lalo kapag malayo yan. Kahit sabihin mo within Manila or Metro Manila, hindi ka pwedeng magpa-schedule ka agad-agad. Lalo kapag yung mentor mo, diba, sobrang busy. Message format, prospects, full name, background, date and time, venue, idea, para mas makakonect siya doon sa papresenta. Confirm a day and on the day before the meeting. Do not forget this. No confirmation means cancel. So, bago pa lang mapresentahan yung iyong client, importante na magkaroon ka ng confirmation para masabi mo na tuloy yung presentation mo o presentation nyo. Immediate schedules is case-to-case basis. So, for example, ngayon lang talaga kayang makausap tapos libre naman yung mentor mo, lalo kapag online, ayun, pwede mo ipakausap right away. Official schedules, know our official IBP and training schedules. So, IM business presentation, actually nabago na to, no? From Mondays to Saturdays, IBP is 7 p.m. to 8 p.m. Training is 8 p.m. to 9 p.m. Always be present. So, invite on a neutral ground, example, coffee shop. Prospects exerted effort and allotted his or her time to attend the business meeting. This is an indication that the prospect is interested. Siyempre, kapag pumunta yung prospect mo dun sa venue or location, kung saan kayo mag-meet, ibig sabihin talagang interested siya kasi nagbigay siya ng time, diba, ng effort. So, location of the table at the corner, kasi bakit sa corner? Para hindi siya ma-distract. Seating arrangement, talagang mas maganda nakaharap siya sa wall para hindi siya ma-distract din sa mga tao sa paligid. Much better, wag dun siya masyadong crowded, wag dun siya masyadong matao para mas maintindihan niya yung presentation. And much better kung yung prospect mo kumain na at ikaw na magpe-present, yung mentor mo na magpe-present is kumain na din para hindi lutang, no? Para mas maintindihan yung presentation. So, venue offline to, ha? Never at prospect's home or any territorial ground. A lot of distractions, no? Case to case, marami po yung sa bahay talaga, pero dapat wala siyang distractions. Lalo kapag mami yan, tapos yung anak niya, diba, umiiyak, hindi niya maintindihan yun. So, much better na yung kakausapin mo, walang distractions sa bahay, kung sa bahay kakausapin. Never at restaurants, kasi prospect is preoccupied. Masyadong marami rin tao kapag sa restaurant. Mas better sa mga coffee shop kasi hindi masyadong crowded. Depende ha kung saan coffee shop yan. So, restaurant, case-to-case basis. Discuss after meal. Since the client will be thinking about food all throughout the discussion. So, mag-isip niya pagkain, hindi yung presentation mo. Hindi niya maintindihan yung presentation mo kapag kagutom siya. So, next tayo.
ABC rule or T-up your part. Okay, yung pag-T-up, ibig sabihin ng T-up is yung pagpapakilala. Pagpapakilala mo kay client, sa mentor, kay mentor, sa client. Keith, keep it short and simple. Example, alam mo ba yung magdi-discuss sa'yo? For example, mentor Marlon, 25 years old lang yun. Pero kung kumita milyon. Once mentor arrives, introduce him or her to your prospect right away. Ma'am, siya nga po pala yung kwento ko sa iyo kanina, sa mentor Marlon. Not too lengthy introduction as it will sound scripted. So, ang ibig sabihin dito, before pa lang na mag-arrive yung mentor na magpa-present sa'yo, dapat napapakilala mo na pinag-uusapan niyo na. Okay? Ganon din kapag kayo client mo, dapat na pag-uusapan nyo na ng mentor mo through chat or before pa lang ng araw na papresentahin nyo siya. Kasi nga, para at least aware na sila sa background, ano yung pinagkakaabalahan, saan interested sa product mo or sa kitaan sa negosyo, para at least matutukan niya kung ano yung kailangan ng client. So, do it in front of your mentor, it will sound scripted. Huwag mong gagawin na ipakilala siya lahat ng kailangan malaman ng prospect mo in front of your mentor. Diba? Ganon din yung mentor mo sa client. Tee up the prospect in front of your mentor. Pwede mo sabihin, ito nga paling sinasabi ko ay 2020 ko sa'yo kanina. So next tayo, presentation, Zoom and offline. Set up home office. Dapat meron kang home office. Diba? Para kang nasa office kahit nasa bahay ka lang, diba? Turn on your camera, napaka-importante na i-on mo yung camera para nakikita na nakikinig ka. Always mute your mic para hindi ma-distract yung nagpa-present. Be active on chat when the speakers ask, answer, and agree. Listen and focus. Use the power of nodding. Diba, yung pagtango, napaka-importante yun, ka-agree ka. So, do not, huwag humiga at kung ano-ano ginagawa. Don't eat during the presentation. Don't leave during the presentation. Don't use your phone while your mentor is presenting. Don't ask questions while your mentor is presenting. Don't ask questions while your mentor is presenting. Closing critical part to, yung pagko-close ng deal or yung closing part. Teamwork siya. Be confident, walang maniniwala sa taong walang tiwala sa kanyang ginagawa. Kung ikaw mismo wala kang confidence, hindi ka confident sa sarili mo, di maniniwala or magtitiwala yung client mo sa'yo. You have the key to get their dreams. Kailangan wag mo ipa-feel sa kanila na sila yung kailangan mo. Kailangan mo ipa-feel sa kanila na kailangan kanila kasi ikaw mismo yung mag-share ng hope, diba? Sa kanila. Let them feel this nothing to lose and something to gain. Ipa-feel mo sa kanila na walang mawawala kundi meron pang madadagdag. Lalo kapag matagal naman na talaga silang wala, di ba? So, tutulungan versus peperahan mindset. Yan yung dapat ma-mindset mo sa kanila na tuturuan mo sila versus sa peperahan mo sila. So, main goal na to is OTS. Kapag napresentahan, kailangan mo OTS no on the spot. Huwag nang pakawalan, it's now or never mindset. Yes, marami mga prospect na gustuhan right now. Pero dahil nga hindi mo napapay-in o kaya hindi mo man lang napadown, di ba? Possible, di ba? After 42 hours, no? Merong magsabi sa kanila, kung mahina yung loob nila o kaya mabilis silang, maniwala dun sa mga sinasabi ng mga kakilala nila, mga kaibigan nila, pwedeng, di ba, ma-brainwash yung kanilang utak, magbago yung isip nila. So, mas maganda na ma-OTS mo on the spot mo or mapadown mo siya at least para makita mo kung gaano siya ka-interested. Don't let your mentor close it alone as he or she will already
seem pushy. Kapag yung mentor mo lang o yung speaker, yung presenter lang yung nagsasalita, hindi ka rin nagsasalita. Kapag yung mentor mo lang ay yung presenter, diba, yung nagsasalita, tapos di ka nagsasalita, no, ma-feel ng client, pushy masyado. Kaya much better, no, na join force kayo para at least mas ma-feel ng client na talagang unite kayong mag-mentor. So assure the prospect that income is guaranteed. Income will depend on the effort. So wag mo sasabihin na dito sa business, sigurado na kapag nag-join ka, kikita ka kaagad. Diba? Maraming mga company na sinasabi yung gano'n, mali yun. So, syempre, income will depend on the effort. Kung sa labas, sa trabaho, nag-effort tayo, nagbibigay tayo ng oras, lalo pa kaya sa sarili mong negosyo. So, refer first before joining. Huwag kang magre-refer ka agad bago ka mag-join. Kailangan mag-join ka muna bago ka mag-refer. Diba? Kasi nga, kapag ka nag-refer ka agad, tapos hindi ka pa pala nag-join, diba? Mapapaisip yung client mo, bakit hindi ka pa nag-join, mag-join na siya. So, kailangan mag-join ka muna. Next tayo, closing tips, cut off Monday. Kapag nag-join siya within Monday, okay, na-process within Monday, natin nun, encashment natin every Tuesday, tapos Friday yung withdrawal natin, diretso sa bangko yung income every Friday in yung withdrawal day natin. So, first goal is ROI. Yan naman talaga yung pinaka-first goal natin dito, mabalik yung puhunan mo. So, kaya ang important tinagawin mo is matry mo yung product. ROI ka na dyan, no? Investment mo yun sa health mo. And then, ibenta mo rin yung ibang product para maipaikot mo. And syempre kapag ka ikaw, silver package, hit mo yung give me 5 kasi meron kang 24,500 kapag ka na-hit mo yung give me 5. And you also have bonus kapag ka na-hit mo yung just for your gold, just for the platinum, just for your jade. Diba? So, importante talaga na ma-hit natin yung mga yun para ibalik natin yung puhulong natin. Okay, sir, pwede ka na mag-refer agad para pagdating ng cut-off, may income ka na. Yes. Slot reservation, and pwede rin kayo magpa-down payment. Kung 1,000, pwede mo na bigyan ka agad ng 1 box ng barley. Sir, pwede tayo mag-reserve ng slot para ikaw mauna. Yung susunod na ma-refer ko, under mo na. So, eto, meron kasing mga waiting points, guys. Meron tayong waiting points, which is yung susunod na mag-join sa'yo, yes, magkakaroon ka ng points doon. So, mas maintindihan nyo tong points na to kasi 1 point equivalent to 1 peso. So, account policy, no, 1 leg closing, possibility of spillovers. Okay? So, abono, case to case. If someone is really eager and potential close friend, trusted people, pwede mo pa abonohan. Reminder, promise only what you can deliver, then deliver more than you promise. Diba? Hindi tayo pwede kasi talagang mag-promise dito sa business natin. Kung mag-promise ka man, kung ano lang talaga yung talagang gagawin. Hindi ka pwedeng mag-over-promising para hindi mo naman talaga siya gagawin, diba? So, napaka-importante niya. Encoding and spillovers. Ask your mentor how to encode ASAP. Kailangan matutunan mo kung paano mag-pay. Ask your mentors how to encode ASAP. Kailangan matutunan mo kung paano mag-encode. Tanungin mo yung mentor mo paano mag-encode. Para sa susunod, alam mo na, encoding should be extreme left and extreme right only. First, direct encoding should be on the spillover side. Pero kasi kapag nag-encode ka ngayon, dahil nga updated na yung natin, nag-upgrade na si Emerald White, pag nag-encode ka sa maling side, naka-block kasi yun. So, ilalagay mo yun sa kabilang side. Kung hindi available dun sa side, for example, left side, hindi siya available pagka click mo. I-click mo yung right side. Okay? So, ganun na kasi siya, automatic na kasi siya ngayon kapag sa mga first, second encoding. Second direct encoding on the other side. Okay? Kasi nga, left and right para maging mover ka.
no? So, balikan mo yung presentation natin sa pinakaunang-una kasi dun mo malalaman ano yung first direct mo, second direct mo. Depende sa package yung meron ka para maging mover. Spillovers are your responsibility, not just a bonus. Help them. Yung mga spillovers natin, hindi yan basta binigay lang, kundi responsibility natin yun at tulungan natin sila. So ngayon, dahil nga updated na yung I Am Worldwide website, is makikita mo na dun kung sino-sino yung mga spillovers mo. 2C, connect and communicate. You need to connect and communicate. Okay? So announcement, no, ang I Am Worldwide is available po ang credit card and debit card. Staggered payment. Pwede po 6 months, 1 year, or 2 years, depende sa'yo. Okay? So, tapos na tayo sa presentation natin. Just keep pushing and stay focused. Your hard work will pay off. So that's our presentation for today. I am Mentor Geraldine and I am Worldwide.